Ayan po mga kapitid, sa magandang oras sa lahat. Welcome po sa akin channel. Eto, magandang pag-usapan po ito pong medyo nakakabuhay po ng pakiramdam po. Doon ho sa mga supporters po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito pong naging pahayag po mga kabida ngayon ng lead counsel po ng dating Pangulo, Ito pong si Attorney Nicholas Guzman, na possibly maa-acquit po nila ito pong si Digong. Okay, si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito ho sa kanya pong kasong kinakaharap po ngayon mga kabida sa International Criminal Court. Ito pong crimes against humanity. Kahapon po, nung nakapanayan po ito ng mga Filipino journalist, ito pong si Attorney Guzman, doon ho sa The Hague, Netherlands, kanya pong sinabi po mga kabida na malakas yung kanila pong pakiramdam na maa-acquit po nila ito pong si Digong. Ito, ang sinabi po exactly ni Attorney Guzman po mga kabida nang tinanong po siya ng mga Filipino journalists, ito po yung kanyang sagot, I'm very confident of the strongest defense possible and I'm very confident that he will be acquitted. Indeed, even at the earliest stage possible. Okay? Yun yung sinabi po niya, nung tinanong po siya ng mga Filipino journalists kung ano po yung kalagayan po, estado po ng kanyang kaso, na kinakaharap po ngayon dyan ho sa ICC mga kabida. Itong si Guzman ay personal choice po ito mga kabida ni Vice President Sara Duterte, kung saan po ay isa ito sa mga accredited lawyers po ng International Criminal Court. At for your information, medyo matagal na po itong abogado at may malawak na karanasan po when it comes to litigation dyan ho sa ICC po mga kabida. At in fact, base ho sa research ko, nasa 4 high profile cases na po yung kanyang hinawakan at kadalasan doon mga kabida ay acquittal. Kung hindi ho acquittal, hindi ho nag-proceed yung kanyang o yung kaso mismo, dahil ho doon pa lang sa first stage dinismiss na po ng husgado ng korte mga kabida. So, malakas po yung posibilidad na baka po ma-acquit po itong si Digong, And sa aking pakiramdam po at saka sa aking paningin, baka po titirahin po nila mga kabida ito pong technicalities po, na nakita po nila sa pagkaka-aresto po mga kabida kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Okay? Kasi dito ho sa headline po mga kabida, post po ng The Philippine Star, babasahin ko lang po ito, 5 hours ago po ito. Yung title po is, he was completely denied all his rights. Okay? Doon pa lang, Doon pa lang, parang alam na natin na possibly, yun yung titirahin po ng depensa, ng defense team. Okay? Babasahin ko po yung kanilang article, Ito po. Nicholas Guzman, lead counsel for former President Rodrigo Duterte at the International Criminal Court, said that his client was completely denied all his rights during his arrest in the Philippines on March 11, 2025. Ayan. So yun yung kanya pong sinabi, So most likely magfo-focus po sila doon ho sa technicalities, yung hindi ho daw pagbigay ng karapatan, yung due para ho sa dating Pangulo na karapatan, na dapat maibigay doon ho sa dating presidente po ng Pilipinas. Ngunit according to his lawyer, he was denied completely. So most likely lahat ng mga karapatan daw ni Digong while he was still in the Philippines after he was arrested, hindi po daw binigay yung kanya pong karapatan mga kabida. So, yun po yung possible na titirahin po ng defense team. Okay. Pakinggan muna natin ito pong panayam po mga kabida ng mga Filipino journalists kay Attorney Nicholas Guzman while nasa The Hague, Netherlands po ito. Narito po. Confident that the former president will be acquitted. I'm very confident of the strongest defense possible, and I'm very confident that he will be acquitted, indeed, even at the earliest stage possible. Can we wait for the
September 23 confirmation of charges going anymore? We will be filing all necessary applications in due course. I'm not prepared to comment on the defense strategy at this moment in time. Okay, thank you very much. Can you say like you have like 10 cases? 10 cases? Yeah. 10 cases is a bit generous. I don't think anyone's had 10 cases at this institution. I don't think this institution's even had a lawyer who's represented 10 people. 3? Ayan po, malinaw po yung kanya pong sinabi, ano? Confident na confident talaga ito pong si Attorney Kaufman, ano? Na ma-acquit po itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kabida, no? Most likely, meron po silang strong evidence, ano? Dun ho sa technicalities, ano po, na? Ang masaklap lang po dito kasi ho, matagal-tagal pa po yung next hearing, ano? Ito pong pre-trial, mga kabida, sa September 23 pa po, ano? Pero ang sabi po ni Attorney Kaufman nung tinanong po siya na kung pwede ba daw nilang gawin po ito as earlier as possible, pwede daw, ano? Pwede daw, mga kabida. So, yun, abangan na lang po natin ito, no? Kasi ho, ang pinaka-latest na pagbabago po sa defense team po, mga kabida, tinanggal na po itong si Attorney Salvador Mijaldea, ano po, no? Bilang miyembro po ng defense team, at ito pong si Attorney Roque, ano po, no? So most likely puro foreign lawyers po yung mag-handle po sa kaso, ano, ni Digong, mga kabida, dyan ho sa International Criminal Court, as confirmed by no less than the Vice President herself, no? Vice President Sara Duterte. So aabangan na lang po natin kung ano po yung magiging surprise, okay, ng kampo po ng dating Pangulo dito ho sa kaso, kasi parang ang una po nilang gagawin po dito, mga kabila, ito pong mga kabida, ito pong pag-apply po ata ng interim release, ano, para po makalabas temporarily ito pong si Digong, okay, dyan ho sa detention cell. Kasi may nakalagay kasi sa provision po ng Rome Statute, ano, na pwede hong makapag-apply po yung arrested person, yung akusado po, ng interim release. Magdedepende na po yan, ano, sa korte kung ito po ay pagbibigyan, ano po, mga kabida. Kasi ho, may bad experience na po raw ito pong ICC dito ho sa interim release. Kasi ho, batay po sa impormasyon, hindi ho daw maganda yung kanila hong pagbigay po ng interim release po, mga kabida, doon ho kay dating Kenyan President Uhuru Kenyatta, ano po, no? Nang inilabas po ito, o nang lumabas po ito, no, dahil ho sa interim release, hindi na po daw bumalik, ano? At maging yung mga witnesses daw, no, ng prosecution, bigla ho daw naglaho, ano? So, kaya, yun, meron pong bad faith, ano? Bad experience po itong ICC pagdating ho sa interim release. Kaya, baka daw may hirapan po itong si dating Pangulong Duterte po, mga kabida, na ma-avail niya yung interim release po, ano? Pero magdedepende po yan sa argumento, ano, ng kampo po ni Digong at ng kanya pong defense team, okay? Kasi ho, unang-una, i-consider din ng ICC yung reaction ng mga complainants bago ho nila, o bago po sila magdesisyon dito sa application for interim release, kung sakali hong mag-a-apply po ng interim release. Ito pong kampo po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ultimately, yung goal talaga nila is acquittal, ano, dito ho sa kaso ni Digong. So aabangan na lang po natin, mga kabida, yung susunod po na kabanata, okay, kung ano po yung pwedeng gawin, kung mapaaga ba yung decision po ng korte dito ho sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, o antayin po natin yung September 23 po, mga kabida, kung saan po yung schedule po ng pre-trial po, mga kabida, ano po. So, para po sa inyong opinion, you can comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.